Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Abangan this Saturday. Balikan ang pagbabalik Pinas ng Wherever You Will Go Hitmakers matapos ang halos isang dekada. At kilig moments sa Clarabelle fan meeting ng Thai GL Stars sa Sinabaybel at Pangji. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Buklatin ang mga
May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal. Kasama po yours truly, ako po si Attorney Cam para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kamusta po kayo? Kamusta po ating mga OFWs worldwide? Magandang gabi po sa inyo. Ngayon po ang topic natin may kinalaman po sa pag-aabandona ng empleyado sa kanilang trabaho. Pero ang tanong, kailan ba maituturing talaga na inabandona ng empleyado ang kanyang trabaho? Ito po ay actually different from AWOL o yung absent without official leave. Alam niyo po tayong mga empleyado, 'di ba minsan merong mga emergency o kaya naman yung hindi natin nakikita unforeseen events kung saan bigla tayong hindi nakakapasok at hindi nakakapagpaalam sa boss. Pero ngayon sa digital age dati kasi nung unang panahon ni Kopong-Kopong, mahirap beeper pa noon. Naabutan niyo ba yung beeper? Tapos meron pang wala pang net noon, so text lang, so kailangan mag-load ka. At that time medyo maharli ka ang pagpapaload, so hindi nakakapagpaalam basta the following day or the following time na pumasok yung estudyante yung empleyado, ayun na, doon lang sila nakapagsasabi sa kanilang mga boss kung bakit hindi sila nakapasok. I-differentiate natin yung absence without leave at saka yung abandonment na tinatawag natin. Tama si Ka Henry. Yan kasi ang topic natin ngayon. Alam niyo naman po na tayong mga empleyado ay meron pong tinatawag na security of tenure. Lagi natin napapakinggan to. Ano ba yung security of tenure? Parang seguridad sa trabaho, na hindi ka pwedeng basta-basta mapaalis kung lalo't ikaw ay regular employee, except lamang po doon sa tinatawag nating just and authorized cause na nakalagay sa labor code, and only after due process. Itong due process, napaka-importante nito, lalong-lalo na sa mga tagapagpatupad ng polisiya ng kumpanya, especially ang HR department o yung Human Resource Department. Kasi po sa kanila lagi ang bagsak ng hiring ng employment, and then discipline ng employees, at syempre kung merong resignation or termination ng employees. So importante na sa ating mga HR na nakikinig ngayon, ito maintindihan nila kung kailan ba inabandona ng empleyado ang kanyang trabaho. Tandaan po ninyo, minsan sa company policy, may mga nakita na tayong mga pulisiya ng kumpanya. Pag nag-AWOL po, syempre yung hindi nakapag-leave ng walang paalam, kung meron mang nangyaring ganyan at after deliberation, after due process, napatunayan na talagang nagkamali yung empleyado, minsan nagwawarrant po yan. It's either stern warning o winawarningan ka na next time hindi po pwedeng ganyan. Hindi po pwedeng umabsent ka nang hindi ka kumukuha ng consent na ikaw ay absent. So magpa-file ka ng leave at kailangan may approval ito ng iyong immediate supervisor. Maaaring pwedeng suspension, 3 days, pero very seldom na nakakakita ako agad ng termination. Iba ang abandonment of work. Kasi usually pag abandonment of work, ayan, termination, Lalo kung ang tagal-tagal na hindi na bumalik, pwede namang mag-submit ng resignation. Ito ang mga hindi ko maintindihan sa ating mga empleyado na hindi na natutuwa,
sa trabaho nila, sa kanilang opisina. Maaaring meron silang hindi nakasundo o kaya meron silang polisiyan na hindi nila nagustuhan. No? Alam niyo po ba na ang empleyado po ay pwedeng mag-resign na kahit anong rason. Kesyo pamilya, meron kang pupuntahang iba, aalis ka ng ibang bansa, or kung any other reasons, pwede kang mag-resign. At hindi ka po pwedeng pigilan ng iyong employer. No? Kasi kung pipigilan ka, abay slavery na yun. No? Hindi naman ganon. Bawal po yun. Coercion, no? Dapat po, ikaw ay magpapaalam naman ng maayos. At ang kagandahan pa niyan, 'di ba? Pag nagpaalam ka ng maayos sa iyong kumpanya, sabi nga nila, don't burn bridges. Huwag ka magsusunog ng tulay. Kasi po, kung halimbawang ikaw po ay umalis, tapos nabalitaan mo, wala na pala doon yung kaaway mo o kaya wala na dun yung hindi mo nagugustuhan katrabaho, and then gusto mong bumalik sa kumpanya. Kung maayos ang iyong pagpapaalam at gusto mong bumalik, may mga ibang kumpanya po na tumatanggap ng mga empleyado na gustong bumalik sa kumpanya, 'di ba? So kung aalis ka at pangit ang record mo, would you think papayagan ka nilang bumalik ulit? Syempre hindi. So ang pinakamaganda dyan, kung halimbawa ay ayaw mo na sa iyong trabaho, na burnout ka, actually pag burnout nga, ang laging sinasabi natin, pwede ka naman mag-leave ng ilang araw and then relax and recharge, 'di ba? So pag nagre-recharge ka, pasok ulit tayo sa giyera. Ganon. Pero kung talagang di mo na kaya, may option ka to resign. Okay? So kapag nag-resign ka, ang gusto lang po ng kumpanya sa mga empleyado, instead na abandonahin ang kanilang trabaho, magpaalam ka ng maayos, mag-resign ka. At kapag nag-resign ka, ang nais lang lamang nila mag-submit ka ng notice 30 days bago ka mag-resign. So ibig sabihin, kunyari, magre-resign ka, after 30 days or before yung 30 days, magpaalam ka na, no? Bakit? Ang dahilan po nun, syempre yung transition, no? For the benefit of the employer, para makahanap sila ng papalit sa'yo, makapag-hire sila, at kahit papaano maibigay mo yung mga records, yung mga documents na nasa kustodiya mo, mayroong magandang transition. So yun yung 30 days na yun. Ngayon, minsan ang mga kumpanya, kapag ready na sila, sinasabi nila, kahit 15 days lang pwede ka nang mag-go. Ibig sabihin, yung 30 days na benefit ay para sa employer. So pag sinabi nila na okay na yung 15 days, so pwede na. Yung ibang ginagawa, no, dahil medyo matagal na sa company, so nakaipon na ng leave credits, halimbawa. So yung 15 days nila na VL, ang ginagawa nila, parang kino-consummate na nila, tapos 15 days na lang sila papasok. The other 15 days, gagamitin nila yung leave nila. May mga ganon, no? Pero yun lang, no? Maayos na pamamaalam, maayos na transition, mas better yon. At least kung gusto mong bumalik, madali kang makakabalik, no? At wala kang record na nag-abandona ka ng iyong trabaho. O tip natin yan sa mga sa mga nag-a-apply ngayon, especially sa mga Gen Z, no? Napansin niyo po ngayon, wala pa naman talagang konkretong data. Pero kapag kayo po ay nagtatanong sa mga kumpanya, no, mabilis ang turnover ng mga Gen Z, no? Pag ayaw talaga nila, lipat. Pag di nila gusto, lipat. Ganon. Pero sometimes, ang tip naman natin sa mga empleyado na umaalis, hindi nagustuhan ng pamamalakad, no, ng kumpanya, kapag kayo nag-apply uli,
sa ibang kumpanya, wag na kayo mag-badmouth about sa company, no? Na kesyo ganyan. So marami kayo nakitang mali, no? Ang kagandahan kasi nito, pag umalis ka, malinis ang record mo, tas hindi ka nag-badmouth, malaki ang chance mo at ang probability na makapasok ka dun sa papasukan mong kumpanya. Why? Kasi number one, pag in-interview ka nila at nakita nila na binabadmouth mo yung dati mo kumpanya, maaaring sabihin nila na, ay, pag ito umalis din sa atin, may chance din na i-badmouth tayo, katulad ng ginagawa niya ngayon. Second, pag kukuha ka ng character reference, di ba? Minsan, mauutak ang mga HR. Tumatawag sila dun sa dati mong kumpanya. So, pag tawag nila sa kumpanya na dati mong pinagtrabahuhan, kapag may nakita sila or may nasabi na bad record about you, ang possibility na tatanggapin ka nila ay negative, no? Unless kung halimbawa maayos ka nagpaalam, hindi mo inabandon ang iyong trabaho at humanap ka lang ng ibang trabaho dahil gusto mo na-challenge ka or for whatever reason, tapos nakita nila, natawagan nila yung dati mong HR at walang nakitang bad record, walang nakitang yung mga hindi maganda sa'yo, at the same time hindi ka nag-badmouth sa kanila, malaki ang chance na they will hire you. Yan, yung mga tip natin. So, dapat alam ng mga na mga pumapasok sa mga kumpanya, especially mga umaalis and then papasok ulit sa iba. Again, mas maganda kung ayaw mo sa trabaho mo, you have to submit a resignation at 30-day notice before the effectivity of the resignation, except otherwise kung merong grounds, no, na kailangan mag-resign ka immediately. Meron naman pong grounds, no, mamaya tatalakayin natin yan. Pero kung wala naman po, you have to follow the 30-day notice before the activity of your resignation. So, importante na malaman natin, mamaya itatakil natin, difference po ng absence without leave or without official leave o kaya naman po ng abandonment. Again, abandonment, serious offense yan sa kumpanya at karamihan po kapag inabandon mo ang trabaho, termination po ang kalalabasan yan. At ayaw naman natin yun. Bad record ka na, paano ka pa i-refer, no, ng kumpanya sa iba? No? So, ayaw naman natin na ganun ang maging sitwasyon mo. Mas maigi, hindi natin inaabandona yung trabaho natin. At syempre, may mga iba pong mga grounds na dapat makitang mga HR bago nila ideklara na inabandona. Kasi baka naman, ang feeling nila inabandona, pero mayroong certain reason pala kung ba't hindi siya nakapasok. Hindi pa abandonment of work yun. Dapat i-clarify yun. Kasi, maaaring awol pala siya, hindi siya abandonment of work. Kasi kung ita-terminate nyo siya, tas nag-file siya sa DOLE, mali ang interpretation nyo ng abandonment of work. Okay? Greetings muna tayo bago tayo mag-commercial break. Magandang gabi po sa mga nakikinig sa atin. Shoutout kina Melvin ug Bamin, ELPH and Jerry Sumagaysay. Sabi ni Melvin, napansin ko nga po pala sa Attorney Cam, hindi lang po pala ang pagpapaliwanag nyo ang napakalinaw. Pati po pala ang face ko. Ay nako, pero salamat Melvin. Teresita, tama po yan, magpaalam sa employer ng maayos, hindi maganda yung basta aalis na lang dahil nakakuha ng mas magandang trabaho. Ayan. Pero alam niyo po ba, ito trivia siguro, no? Kasi nga, iba na ang mga Gen Z ngayon. Before, tayong mga millennials, o kaya yung mga mas matanda pa sa atin, yung mga Gen X, no? Alam niyo po ba, kapag halimbawa gusto kong mag-resign sa trabaho, I'll make sure na meron na akong naka-line up ng mga interview na parang sure na may papasukan ako bago ako mag-resign. Iba po ang mga Gen Z ngayon. Halimbawa, magre-resign sila. O, anong plan B? Tatanungin mo, anong plan B? Kasi may kapatid ako, Gen Z. Okay, kahit yung other millennials, no? O kaya in between millennial tsaka Gen Z. O ano ng plano? Sabi niya, kasi meron akong hindi nagustuhan. O, it's okay, karapatan mo yun mag-resign. O, ano, saan ka na? May plan B ka ba? May susunod ka bang papasukan? Alam mo, ang sagot, wala pa. Wala pa. Nagre-resign ka, wala ka pang plan B. So, ganun sila. So, talagang pag ayaw nila,
resign agad. So, ganun. So, ako, mas better pa rin na merong plan B, di ba? Para hindi ka natitenga. Diba? Magandang gabi rin po, Papa Will, Mama Jovita, Irene Almodovar, si Nanay Connie ng Virac, Catanduanes, Del Rozoloren, and Maya Bell. Kay FO2, Carlos Molina, ayan, shout out sa iyo dyan sa Catanduanes. And of course, magandang gabi rin po kay Tita Erlinda, dyan po sa may Ilocos Norte. Shout out daw po kay Del Rozoloren na nandyan po sa Kuwait. Ayan. Babalik po tayo, ilang po munang mga paalala dyan. Lamang po kayo, oras po natin 2 minuto bago sumapit ang 7:00 ng gabi. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutok
tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal. Kasama po si Attorney Cam. Pero bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, may kinalaman po, no? Sa AWOL tsaka po sa abandonment of work ng mga empleyado. Eto muna, tanggap muna tayo ng report mula kay RH27 Noche Cacas. Isang lalaki po patay sa pamamaril dyan po sa may General Trias, Cavite. Ang buong detalye, RH27, ibalita mo nga to, Noche. Isang lalaki, patay ang isang lalaki matapos barilin habang nakamotor sa Kamatsili Subdivision, Barangay Pasong Kamatsili 1 sa General Trias City, lalawigan ng Cavite. Na arrival sa ospital ang biktima na si alias Ed, 37 anyos, tubong Gumawa, Quezon at residente naman sa lugar. Ayon sa report, habang nakamotorsiklo ang biktima, isang suspect na nakamotorsiklo rin, binuntutan hanggang makaharap ng tiempo, pinutukan ng di pa batid na kalibre ng baril sa kanang ulo ang biktima. Matapos ang krimen, tumakas ang suspect sa di tukoy na direksyon. Sa di kalayuan naman na sa crime scene, may natagpuan hinihinalang shabu sa motorsiklo ng biktima. Hinala ng mga otoridad may kaugnayan sa illegal drugs ang nangyaring shooting incident. Arit sa 27 na tika sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH27 Noche Cacas. Ngayon naman po dumako tayo sa ating Kring Kring Panalo promo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos. Kapag darinig mo na ang mahiwagang Kring Kring, tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Eto na, gusto niyo na po bang manalo ng 500 pesos? Ihanda lang po ang inyong mga telepono o kaya cellphone dahil baka ikaw na po ang susunod naming tawagan. Ang gagawin lang po, hintayin lang po ang mahiwagang kring-kring para magkaroon po ng chance manalo sa aming kring-kring panalo malakas sa telepono promo. Eto na, meron na po, kumakaway na po ang ating production assistant at meron na siyang natawagan para manalo ng 500 pesos. Ano kayang pangalan tsaka taga saan? Sige, pasok mo na nga yan. Magandang gabi. Magandang gabi po. Naku, parang hindi sumasagot. Ayan, magandang gabi po. Magandang gabi po. Ayan, ano pong pangalan nila tsaka taga saan po? Jasmer Alcantara po from Soldiers Muntinlupa City. Ilan taon na si Jasmer? 21 po, ma'am. Wow, batang-bata. Paano mo ba nalaman itong kring-kring panalo promo namin? Sa ano, ma'am? Facebook po. Sa Facebook? May nagsabi ba sa'yo na sumali ka dito? Sa po, ma'am. Ha?
Wala po. Wala, ikaw lang ang nakadiscover. I-share mo na para manalo din yung mga kakilala mo. Shout out mo naman yung mga friends mo, kaibigan mo, kakilala mo, tsaka kamag-anak mo. Shoutout po sa family ko, sa Alcantara family, Villanueva family, and sa friends ko po. Hello po. Ayan. Kung sino man yung friends ni Jasmer, hello. Ayan. Sige, Jasmer, ready ka na ba sa iyong katanungan? Yes po. Ano po ang square root ng 82? Wala po, ma'am. Ano yon? Wala? Ako hindi ko rin alam eh. Hindi, joke lang. Ito talaga yung question mo. Ano ba ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas? Ma'am, DZRH. DZRH! Congratulations! Tama yun. Tama yun. Wala talagang square root ang 82 kasi ang 81 ang may square root 9, di ba? Thank you so much. Maraming salamat. At wag mo ibababa ang telepono para malaman mo kung paano mo makukuha ang ating papremyo. Congratulations! Gulat si Jasmer, sabi niya, may square root ba yung 82? Wala yun, di ko rin alam eh. Kasi ang alam ko, ang may square root lang yung 81. Congratulations! Tapos mamaya, mali pa pala yung square root ko, no? Ay, nako. Anyway, sa mga gusto pong sumali sa ating DZRH Kring Kring promo, kailangan lang po na kayo po ay pumunta sa aming DZRH News Facebook page. Hanapin po ang pin post at kayo po ay mag-register sa aming form. Ilagay lang po ang inyong cellphone number dahil baka ikaw na po ang mapalad na matawagan namin at matanong sa katanungan na ano nga ba ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Yan, manalo ng 500 pesos! Dito po sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono sa DZRH. Siyempre, pinag-uusapan po natin ano nga ba yung absence without leave, tsaka po yung tinatawag natin na abandonment of work. Pag sinabi po nating abandonment of work, makinig po ha, ang abandonment of work, ito po yung deliberate and unjustified refusal of an employee to resume his employment. So kapag halimbawa, ayaw na talaga niyang pumasok, no? Tapos, meron kang pinadala na pinadala sa empleyado na yon na return to work order, no? At hindi pa rin siya sumunod. Ayaw niya talaga, babush, ganon. At ayaw din niya mag-submit ng resignation na pending na lahat ng trabaho. Ito po ay magko-constitute ng neglect of duty. At maaari siyang matanggal sa trabaho, no? Pero papaano mo sasabihin na deliberate, no? At ayaw niyang bumalik. Kung halimbawa siya po ay umalis o hindi nakapagpaalam, tapos bumalik siya para magtrabaho, wala pang abandonment noon kasi hindi pa naman siya nagre-refuse na bumalik sa trabaho at hindi deliberate, no? Yung kanyang pag-absent. So maaaring hindi deliberate yung kanyang refusal, no, na bumalik sa trabaho. At ayon, kasi pag sinabi mo deliberate, ayoko nang bumalik talaga dyan, ayoko na sa kumpanyang yan, no? Talagang kahit anong pilit ba, ayaw mo nang bumalik. So, sometimes, no, yung mga HR po, nagpapadala sila lang notice na return to work order, no? Ibig sabihin na balik ka at may trabaho ka dito na nag-aantay na nakapending kung saan nahahamper yung operation ng kumpanya. So, kailangan kanila. Pero pag ayaw mo talaga, so, minsan sasabi nila, mga, agad yun, no? Parang, as soon as possible, makabalik ka. Kung ayaw mo talaga, then no choice sila but to terminate your employment. So, unang-una, before maka-return to work, yung mga notice na yun, magpapadala sila ng notice muna sa'yo. Notice to explain, no? Bakit ka umabsent nang walang paalam, no? Tapos hindi ka nag-reply. Tapos o kaya naman kahit nag-reply ka, ayaw mo pa rin pumasok. Tapos usually may hearing 'yan. Ayaw mo rin umattend ng hearing.
So, yun, nagpapadala sila ng notice na, return to work ka muna para ayusin yung mga naiwan mong or na pending mong trabaho. So, doon nagkakaroon ng blurred lines ng awol at saka abandonment. Abandonment, again, deliberate and unjustified refusal na bumalik sa trabaho. Ang sinasabi natin, instead na ikaw ay mag-refuse na bumalik, mag-submit ka na lang ng resignation. At hindi lang yan, i-justify mo kung bakit immediate yung resignation mo. Kasi pag immediate yung resignation mo, so ibig sabihin may na-violate yung employer sa'yo na nagwa-warrant ng immediate resignation. Pero kung trip mo lang, ayaw mo lang bumalik, gusto mo nang maghanap ng trabaho sa iba, ang pinakamaigi is mag-submit pa rin ng resignation. Again, gusto ko maganda ang track record mo sa company para syempre mag-submit ka man ng curriculum vitae o kaya yung resume sa kumpanyang papasukan mo. During the interview, matatanong nila saan ka nagtrabaho, kailan ka umalis, 'di ba? Anong dahilan? So, ang pinaka gagawin pa nila, worst, tatawag sila doon sa kumpanya at tatanungin bakit ka umalis doon sa kumpanya. Pag nakita, may record ka, abandonment, neglect of work, ang assumption is baka gawin mo din yun sa kumpanyang papasukan mo. At ang mangyayari, hindi ka nila tatanggapin. Yun ang nakakalungkot doon. Papaano naman na attorney kung halimbawa hindi nakapasok dahil sa bagyo? Iba naman po 'yon, no? Actually, meron pong advisory diyan nung last 2022 para i-guide yung mga employers at saka yung mga workers, no? Kapag halimbawa po hindi pumasok dahil maaaring endangered sila, no? O kaya naman refuse sila pumasok because may imminent danger doon sa pag-travel nila. Halimbawa, hindi na sila makaka-travel bahana, especially kunyari dyan sa may Cavite. Laging bumabaha dyan sa may St. Dominic, no? Laging baha dyan. Dyan sa may along Zapote, di ba? So, delikado. So, tatraffic lang sila o kaya naman mamaya dahil sa baha, susulong pa sila, leptospirosis pa sila o ganun po, no? O kaya naman earthquake, 'di ba? Sunod-sunod na earthquake, tapos ang daming mga nagtutumbahan. So kung may imminent danger, ini-encourage, no, ng Department of Labor and Employment kung kaya naman magtrabaho sa bahay, okay lang na magtrabaho. And syempre, yung mga pumasok despite of this unforeseen events, dapat meron kahit paano incentives. Ano ba naman yung libreng pagkain? Why not? O kaya libreng transportation from the company. Why not? Magandang po yun, incentives po yun. O kaya naman may additional payment dahil pumasok sila during calamities, no? So, yung mga, again, nag-refuse na pumasok, hindi sila pwedeng basta-basta sabihin na awol sila, na absent kayo without leave. Hindi na sila makasecure ng leaves ng consent sa inyo kasi at that time, no, talagang imminent yung danger na susuungin nila. So medyo nagkaroon ng parang yung Department of Labor and Employment, nagkaroon sila ng guidelines para sundin ng mga employers. At ito ay in favor pa rin, of course, sa mga empleyado, no? Again, hindi sila pwedeng ma-sanction for administrative action at hindi sila pwedeng i-declare na awol just because they refuse to go to work during calamities. If proven na, of course, there is an imminent danger, pagpasok nila, justified ang hindi pagpas, ang refusal nila. Okay? So, importante po yan. So, yung sa awol naman po, again, ito po yung pagliban ng walang abiso o permiso. Again, lahat po ng leave natin, required na kumuha tayo ng permiso.
abiso at permiso. Notice, magpa-file ka. Permiso kapag pinirmahan yung leave mo. Kaya minsan kinakabahan pa iba. Naku, sana pirmahan yung leave ko kasi ganyan. O kaya naman, yung iba magpa-file ng sick leave, yung pala nasa bakasyon. O wag ganun ha. Kasi minsan may mga kumpanya na may benefits kapag ikaw ay hindi mo nagamit yung mga VL mo, no? Kaya magsisinungaling na lang, magsisick leave na lang sila kasi walang bayad yung sick leave. Tapos hindi gamit ang vacation leave para mabayaran sila. O bad yun, hindi maganda yun. Siyempre, kung sick leave. If vacation leave yan, you have to file vacation leave. Okay? Babalik tayo. Ilan po muna mga paalala dyan lamang po kayo. Oras po natin, 18 minuto makalipas po ang alas 7 ng gabi. Kasama pa rin po ako po si Atty. Cam para sa DZRH Usapang Legal. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride.
Abangan this Saturday. Balikan ang pagbabalik Pinas ng Wherever You Will Go Hitmakers matapos ang halos isang dekada. At kilig moments sa Clarabelle fan meeting ng Thai GL stars na sina Mabel at Pang G. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagbabalik po ang DZRH, Usapang Legal, kasama pa rin po yours truly. Ako po si Attorney Cam. Pahabol greetings lang tayo sa mga nanonood sa atin. Magandang gabi po sa nakatutok sa atin. Sina MSVin 2090 at sabi niya, good evening po, papaano po kung may hindi talaga nagustuhan ang empleyado kaya ayaw niya nang pumasok? Ano po ang tamang gawin? Si Joel Mangas, good evening po, watching from Australia. God bless po. Ganon din po, magandang gabi po sa mga nanonood sa atin. Antonio Tabat, yan, sa may Negros Occidental. Si Sabelera Tarnam, good evening po. Romel and Henry Dolohan, Nalds Paltingka, good evening. Ruel Resio, Salvacion Escobar from Marikina, Florence Regalo from Laguna, and ganun din po kay LPH. Magandang gabi. Okay, ganito po, no, yung sa question po ni MSV 2090. Halimbawa talaga, no, hindi siya nagustuhan sa kumpanya, ayaw niya pumasok. Again, resignation. Mag-file ka lang ng resignation. Any other reason, kahit anong rason pa yan, mag-resign ka na lang. Okay? Kaysa yung mag-abandon ka at hindi ka na bumalik. Kasi nga, magre-reflect yan as sa tuan file mo na termination. Ngayon, ang sinasabi natin na pag nag-resign ka, magbigay ka ng notice 30 days before the effectivity of your resignation. Pero, kailan ka pwede mag-resign ng effective immediately? Meron pong mga exception dun sa 30 days notice na sinasabi natin. So, ang 30 days notice natin, again, for the benefit of the employer. Ang exception po niyan, kung halimbawa po, yung empleyado ay ininsulto, no?
ang kanyang pagkatao, dignidad, no? Serious insult po ito, ha? Ang kanyang honor and persons of the employee. So, pangalawa po is yung mga inhuman and unbearable treatment accorded to the employee by the employer. No? So, hindi maganda yung trato sa kanya. Tapos talagang kakasuklaman mo, parang gano'n, no? So, yung halimbawa, grabe kontratuhin, mas malala pa sa hayop. Sabi nga nila, may mga gano'n, inhuman and unbearable treatment, no? O kaya naman po, meron pong ginawang krimen, no? Sa'yo o kaya sa pamilya mo, o yung immediate family mo, no? Yung employer. Halimbawa, bumisita yung pamilya mo, tapos na sexually harass pala yung kapatid mo o kaya yung asawa mo, no? Mag-file ka ng immediate resignation. Ang reason mo ay ito, crime committed against the person. At hindi lang yan. Pwede kang mag-file ng criminal dun sa iyong employer, no? So po pwede yun. Hindi mo kailangan ng 30 days notice. Kung ganun nakakabastos yung employer mo, bakit ka magtitiis doon? Filean mo ng kaso. O kaya naman po, ang sabi ng batas natin, other similar causes. So, kung kapareho ng sitwasyon ng sinasabi, serious insult, inhuman and unbearable treatment, crime against you or your immediate family, kapareho nun, pwede kang mag-resign effective immediately. Okay? Maraming salamat! At ako'y magpapaalam na po. Nakasama po ninyo. Ako po si Attorney Cam. Meron po akong TikTok account. Search nyo lamang po ATTYCAM. Attorney Cam. Minsan po, pag nakaka-LL, nakakaluwag-luwag sa oras, tayo po yung sumasagot dyan. Thank you so much. Susunod na po, pagkatapos ng usapang legal, usapang pangkalusugan naman. Kasama po, of course, sina Cheska Bobadilla and si Elaine Bensay. Muli po, ako po si Attorney Cam para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 1 minuto na lang bago sumapit ang 7:30 ng gabi. Ang oras